Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Maaari na magpa-admit ang isang pasyente miyembro ng PhilHealth sa St. Luke's Medical Center. Ito ang tiniyak ni Dr. Alfred Philip de Dios, spokesperson at Vice President of Quality Assurance Group ng PhilHealth sa panayam ng Ulat Bayan. Paglilinaw lang, hanggang 53 pasyente lang ang maaaring tanggapin sa St. Luke's Medical Center para manatili sa ward. Base na rin ito sa nilagdaang kasunduan ng St. Luke's Medical Center at ng PhilHealth. Ngayon naman po, kung talagang medyo mabigat na ang inyong nararamdaman, kahit anong oras, maaari naman po kayo magpunta sa emergency room. Meron rin po tayong benepisyo para sa mga member dyan. Tinatawag natin na OECB or Outpatient Emergency Care Benefit Package. Doon po, ganun din po, yung konsulta, laboratorio at mga gamot, masasagot po ng PhilHealth yan. Sa second quarter ng Social Weather Survey ng SWS ngayong taon, bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom sa nakalipas sa 3 buwan. Batay na rin ito sa isinagawang Social Weather Station Survey noong second quarter. Sa pinakahuling tala ng Social Weather Stations, nasa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger noong Hunyo. Mas mababa sa 23.2% hunger rate noong Marso. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang June 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa mahigit 1,000 individual na may edad 18 pataas. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patotoo ang mga ito na ang mga programa ng pamahalaan ay naipatutupad at nararamdaman ng mga Pilipino. But napakahalaga nito para sa amin kasi yung mga programa kagaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Walang Gutom Program, Sustainable Livelihood Program at gayon din yung assistance to individuals in crisis situation ay nakakapag-contribute sa pagbaba ng kahirapan sa ating bansa. Alam naman natin, Yusek Marge and Joshua, that poverty is multidimensional. Kaya kinakailangan na tugunan natin yung pangangailangan ng bawat sektor, particularly of the poor, vulnerable, and the marginalized. Samantala, 10 linggo nang walang overdue regulatory applications ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Sa loob ng 10 linggo, nananatili pa rin sa zero ang overdue regulatory applications sa DSUD. Ayon pa sa ahensya, mula noong Hunyo, lahat ng aplikasyon sa 17 regional offices at sa Housing and Real Estate Development Regulations Bureau ay naaksyonan sa itinakdang panahon. Kasabay nito, naglabas ang DSUD ng mga circular para higit na mapabilis ang proseso habang tinitiyak pa rin ang pagsunod sa mga regulasyon at proteksyon ng mga stakeholder, partikular ng mga home buyer. Target ng DSUD na higit pang mapabilis ang paghahatid ng serbisyo para mas maraming pamilyang Pilipino ang magkaroon ng ligtas, disente at abot-kayang tahanan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.